Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kissimmee de Castro Polka. At sa bidyong ito ay ibabahagi ko ang aking kritikal na refleksyon tungkol sa pelikulang Bonifacio o ang Unang Pangulo. Ang pelikula ay nagpapakita ng buhay ni Andres Bonifacio, ang ama ng katipunan at ang kanyang pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Para sa akin, ang pelikulang ito ay hindi lamang kwento ng isang bayani, kundi refleksyon ng ating pagkatao bilang mga Pilipino, kung paano tayo lumaban, nagkakaisa at pinsan ay nagkakahati dahil sa kapangyarihan at paniniwala. Ang kabayanihan ni Bonifacio ay hindi lamang nasusukat sa espada o labanan, kundi sa katapangan niyang ipaglaban ang tama kahit maliban sa mga makapangyarihan. Sa kasalukuyan, naisip ko na ang kabayanihan ay hindi na lamang nasa digmaan. Ito ay makikita sa mga simpleng kilos ng katapatan, malasakit at paglilingkod sa kapwa, tulad ng mga guro, manggagawa o kabataang lumalaban sa maling sistema. Isa sa mga pinakatumatak sa akin ay kung paano ipinakita ng pelikula ang malalim na pagmamahal ni Bonifacio sa bayan. Naantig ako sa bahagi kung saan sinabi niya ang kalayaan ay para sa lahat na mayaman man o mahirap. Sa panahon ngayon, madalas kong tanungin ang sarili ko, paano ko ipinapakita ang pagmamahal ko sa bayan? Para sa akin, ito ay sa pamamagitan ng pagrespeto sa batas, pagtulong sa kapwa at pagiging tapat sa anumang gawain. Ang nasyonalismo ngayon ay hindi lamang pagwagayway ng bandila, kundi pagtindig sa tama kahit mahirap. Ang pelikula ay nagpapakita rin ng paghahati-hati sa loob ng sariling bayan, tulad ng alitan ni Bonifacio at Aguinaldo. Sa kasalukuyan, nakikita ko ito sa politika, social media at lipunan, kung saan madalas tayong nagbabangayan sa halip na magtulungan. Ang mensaheng nakuha ko rito, hindi natin mararating ang tunay na kalayaan kung hindi tayo magkakaisa. Sa kabuuan, ang Bonifacio, ang unang Pangulo, ay nagpapaalala na ang kabayanihan ay patuloy na nabubuhay sa bawat Pilipinong handang maglingkod at magpakatao. Bilang kabataan, natutunan kong hindi kailangang maging sikat o makapangyarihan upang maging bayani. Ang mahalaga ay may puso kang handa sa sakripisyo para sa ikakabuti ng nakararami. Sa huli, sinabi ni Bonifacio, ang bayan ay di dapat maging alipin at ako bilang Pilipino ay naniniwalang tungkulin kong ipaglaban ang kalayaan, katotohanan at pagkakaisa sa sarili kong paraan.